We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Woo-hoo! We truly can do it, Ate Maru. Saan man tayo naroon, pagkasama natin ng Panginoon, talagang kakayanin natin yan. Itong buong buwan ng Hulyo, very, very blessed ako, very excited ako dahil sa mga kasaysayan ng kapatid na Reuben Laurente. At ito ang ating huling programa, kaya gusto kong samantalahin na talagang bawat minuto ngayon, dumapo na kagad tayo sa pag-interview natin sa ating Kuya Reuben Laurente. Welcome back, Nonoy. Ate Maru, merong middle name siya. Binabangit mo last time. Don Diego. Wow. Don Diego. Don Diego. Yan Oh. pa apelido na Ate Hilda. Oh, mami Apelido niya. ni Mami. Oh, hindi ano yan, hindi pangkaraniwan yan. Ano O yun po? nga eh. May kasaysayan po yan. Kukwento ko na lang po. Please. Okay. Okay. Don Opo. Diego. Alam na mga Sige. tao, iho, na ikaw ay mga awit. Yan ang tatak Reuben Laurente, yung mga pag-awit. Pero may isang bahagi ng buhay mo na hindi alam ng marami. Ako nga, ngayon ko lang nalaan na ikaw pala'y nagpipinta din. You're an artist. Yeah. Yes, Kuya Dave. Since I was, siguro na unang umawit, or hindi ko lang, parang magkasabay, I don't remember. Pero ako rin po ay gumuguhit. Salamat po sa genes ng aking tatay na isang visual artist at graphic artist. I definitely took it from him. Okay. Doon siya nagmana eh. yung ang pinakatamang word sa Tagalog, pagguhit, kasi yung sa English kasi painter, Oo. ang iniisip nila pagpipinta, si Mang Adong yun sa FEBC. Pinipintahan niya yung kantin. Si Mang Adong yata nasa Panginoon no? Oh yeah, oo. Mang Adong. Anyway, si Brother Ruben po, hindi ho siya nagpipinta ng bahay ho. Huwag niyo siya tatawagin pag ito sa pagpipinta. Pero yung pagguhit, yan na ang tamang word doon. Ano ginagamit mo, iho? Oil or? Acrylic po, dati po Wow. oil, pero medyo nahihirapan po akong magpatuyo at mahilig po akong magmadali sa ginagawa ko. Not because I want it so-so, pero gusto ko po yung acrylic dahil madali pong matuyo at marami po akong ma-accomplish. Yeah. Noy, bring us back to the very first yung first drawing mo. Ang first Paano drawing. ba nangyari yun? Oo, Totoo. sige. Yung isa sa mga una kong drawing, para po sa kaalaman ng madla ay si Ate. Ang feeling ko na po noon ay pintor na po ako. Mga 5 years old po ako noon. Siya po ay merong eksena sa paglalaba. Minsan po pupunta lang po yan sa bahay para umupo lang makipagkwentuhan sa amin. Pero ako po ay dadapa na po bigla at meron po akong papel at idodrawing ko po sa kanya. Kasi siya po ang aking first crush. Sabi ko sa siya ang aking first crush. Sabi ko, dinodrawing ko. Pero grabe na lang silang mag-appreciate kasama si Ate Maru na akala ko naman ang ganda-ganda ng gawa ko. Pero kung titingnan ko ay stick ang katawan, pero may naman at makikita mo naman yung facial features na may mata, may ilong at bibig, pero ang sinasabi ko lagi, ina-identify ko yan, si Ate Maru yan. Yes. Maru. Yun. Pero if you're familiar with the Italian painter, si Mondigliani, parang yun yung painting, pero alam ni Kuya Dave, pero yes. Ininsulto ko naman si Mondigliani doon. No. Ganun ng style, parang ganun ng style. So sabi ko, kung i-justify ko yung pagguguhit ko nung time na yun, sabi ko, parang pwede na pala akong Mondigliani sa... Of course. Of course. Pero yun po, from there, ako po ay mahilig sumama sa mga art on the spot drawing at painting contest nung elementary at salamat sa Diyos at nakakapanalo naman sa mga
patimpalak sa paaralan, sa eskwelahan. Tapos I see. Wow. Uh-huh. rin po akong representante ng eskwelahan sa isang metro-wide competition to paint the Ati-Atihan Festival sa Folk Arts Wow. Theater. Oh, At wow. ano po, Oo. grade 6 po ako noon at salamat sa Panginoon dahil naka-top 10 pa po ako noon. Ang alam ko po, Amazing. mabot ako sa top 10, ako po yung pang-10 talaga. Pero marami po. I think we were mga less than 100 po na students na Mhm. competed. Tapos from there, sa high school, nagguguhit po, although wala naman po kami formal training sa painting. Nung college po, ang kinuha ko interior design. It is part of the visual art concept of the visual art, part of one of the, I don't know if you call it an element or one of the concepts, kasi may Mhm. photography, may painting, may sculpture, may photography. Mm. Yung interior design ay isang allied course. So hindi po siya kasama sa fine arts ng UP, College of Fine Arts, kundi ginawa siyang joint program ng College of Architecture at College of Economics, at separate yung course na interior design. So ako po ay nag-interior design, nakatapos po sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Napractice ko naman po ng 1 year, pero mas pinili ko po ang The Company nung time na yon. So Mhm. nasa barko po ako para po mas conserve ang boses ko. Ang pagpipinta po ang ginagawa ko sa loob ng barko. So when I'm Mhm. on board, ako po ay nagpipinta rin. So that's how I started the my career as a painter nung nasa Mhm. Ang ganda. Ang Ay ganda. nako. Oo. Wow. Nabanggit mo si Modigliani, ano, si Amedeo Modigliani. Ganyan din yung grabe ginuhubog yung kapit. oras niya na talagang sa halip na siya'y mabor, ano, kung meron siyang pampinta kagad. Iho, may sample ka ba dyan malapit sa iyo? Meron po akong katalogo. Ito po Sige nga. kasi ito po. Oh, Ito po yes, Okay. yes, yes. I have yung one like that. NCCA, National Commission for Culture and Arts. Noong 2022 po, sila po ay naglabas ng kanilang grant. Magkakaroon po ng grant yung 11 or 12 na visual artists to exhibit sa kanilang building, sa kanilang gallery. So this is my first solo exhibit. It's called Filipino. Ito ang aking lahi. Ito po yung aking advokasya para po sa akin upang mapalaganap ang sining biswal at ang rich cultural heritage ng Philippines In para sa Philippines. ating Wow. mga kababayan at para sa maibahagi ko rin po sa mundo. Um, ang Cute. ang ang konsepto niya po ay Filipino talaga. Oo. Teka, katulad po Inti- ito. Ito po Yan. ay ito po Wow. ngayon ay ito po ngayon ay naka-exhibit sa isang mall sa Santa Lucia East Grand Mall sa isa pong gallery, at Hmm. nandoon po sa isang buwan. Sa loob Okay. ng isang buwan. Ito po yung iba na works. Ang exhibit ko po ay divided sa 4 na kategorya. Mga babae, mga dakilang kababaihan, um, folklore. Okay. Ang title ko yata dito ay, sandali Sige. Habang hinahanap mo, si Yes. Jose Rizal, ayun, si Jose Rizal po ba yung nandun sa cover mo? Yes, Kuya Dave. Okay. Si Sersal, ito po ngayon ay pagmay-ari ng co-composer ng industriya na isa sa mga matalik na kaibigan ni Bro Maestro ni Kuya Junji, Marcelo. Mhm. Mhm. Si Alvina C. Nasa library niya po ito ngayon. Ang title po nito ay Pilipino Ako, Ito Ang Aking Lahi. I am a Filipino and this is my race. My race. Mhm. Apa, Mhm. ang ganda. Na-proud bilang Pilipino. At Amen. ito po yung aking commissioned work ngayon. Wow. Ito po ay isang triptych. Triptych, which means a 3-panel art piece. So tatlo po ito, pero dali. Tama nga ba? O, tama.
medyo nalilito ako. So tatlo po ito. Mhm. Ang title po ay Panolong. Yung Panolong po ay yung finial, yung pinakatuktok po ng isang maranaw na bahay, ng isang royal Mhm. royalty house, Mhm. alam ni Kuya Dave at Timaru. At yung mga bahay, yung ganun-ganun na nila sa Opo. bunga nila ang tawag nila sa bahay nila ay mga torogan. So Mhm. yung Okay. Panolong po yung bubong nila. Hindi, dulo ng bubong nila. So pinapakita ko dito yung kanilang estado sa buhay. Pero Yeah. ito ay isang commissioned art ng isang musiko din po na Mm. Mm. pagbibigyan ko nito dahil due date na nung last time pa. Pero nagawa ko na siya. So alam niya, Mhm. natapos ko na po. So Ang ganda. No, I just gusto ko lang malaman, bakit of all the paintings that you're doing, naka-concentrate sa Philippines? Of course, you're a Filipino, yun ang heritage mo. But so, sa mga nakikita ko sa mga paintings, I have one copy of that catalog of yours you gave me. Thank you so much. Mm. Oo. Bakit Philippine-centered? How did it come into your mind na I'll concentrate on Philippine heritage? dati pa po akong proud sa ating lahi bilang Okay. Pilipino. Amen. Dahil galing po tayo sa isang maliit na isla, Mhm. nalilimutan po nakikita ko po at naobserbahan ko, nalilimutan po ng ibang mga tao kung gaano po ka-espesyal na ginawa ng Panginoon ng ating lahi at ang ating Amen. bansa. Correct. Correct. Hindi po alam ng mga tao, kalimitan po ng mga Pilipino, kung gaano po tayo ka-creative, kung gaano po tayo ka-artistic, kung gaano din po tayo ka kahusay sa mga larangan na pinupuntahan natin at hinahawakan. Mm-mm. Doon ko pa doon pa lang po ako sa OFW, kung ano man po yung tinatrabaho po nila iyon ng maayos, ng buong kahusayan at buong kalakasan. Correct. Wala po akong sinisino kung maliit o mataas na tao at katungkulan ito, ng Pilipinong ito. Pero gusto ko pong ipaalam sa lahat na dapat po nating ipagmalaki yung ating pinanggalingan. At Oo napag-usapan naman. na ito ni Kuya Dave at Timaru Correct. nung ating first program. Mm-mm. Mm-mm. Naniniwala po ako na mas lalo pong magiging malusog ang lahi natin kung ang bawat tao po ay would acknowledge and would recognize for themselves that they are Filipinos. Yes. Yes. They are now in the US, like you both, Kuya and Ate, but I know you're proud Filipinos yourselves. Yes, we are. Ako po ay ganun na lang po ang pagmamalaki ko na Pilipino tayo, Mhm. hindi tayo pupunta po ako dun sa aking trabaho. Hindi po tayo pwedeng maliitin ng Amen. Mm. lahi. Mm-mm. Mm-mm. Because I've experienced as well as a Filipino being so mapagkumbaba pa po ako sa awa at sa biyaya ng Panginoon. Pero Amen. kalimitan po, kung kayo po ay masyadong nagpapakumbaba at masyadong maliit ang tingin sa sarili bilang Pilipino at bilang ganito lang kayo at Mhm. close in quotation marks, ay hindi po nakakatulong sa atin bilang isang lahi. Hindi po Correct. ang isang barko kung Mhm. wala akong Pilipino. Sabi ko Yeah. nga, Mm. Oh, kaya yeah. Yes. naglilinis po kayo ng water closet dyan. Kaya Mm. nagsispread kayo ng bedsheet at tinatak ninyo yan sa abot ng inyong makakaya at buong inyong kalakasan. Mhm. Isipin po ninyo na kayo po ay binigyan ng kalakasan at bigyan ng talino ng Panginoon para magawa yung mga bagay na hindi nagagawa ng iba. So, Amen. Yes. nanggagaling po ako sa mga obserbasyon ko simula po nung bata ako hanggang sa nagkamulat, nagkatrabaho at hanggang ngayon po ay struggle po sa ibang mga Pilipino ang matanggap na kung ano sila. Mhm. Ah, at hindi po iyon healthy. Mhm. Oo.
bigyan ko po ito ng pagpapahalaga dahil hindi na rin po nalalaman ng ibang mga kabataan kung ano ang mga nangyari noon. Dahil ito rin po ay hindi ko naman inabutan noon, pero ito po ay isang tool sa akin para maibahagi po sa kanila kung anong sa aking maliit na kaparaanan ang maibabahagi ko sa kanila upang ipaalam sa kanila kung gaano kaganda ang mabuhay na maging isang Pilipino. That's So ito right. po nito lang pinuntahan ko po yung exhibit ko na kinabibilangan po ng mga Mhm. obra. May isa pong bata na kinuwentuhan ko siya. Dun Oo. parang sabi ko, sorry ha, hindi akong curator dito at hindi rin ako teacher, pero gusto ko lang na yung nakikita niyo na explain ko sa inyo kasi they were there looking at my works at I I took it upon myself to go and approach them and share with them something that I know about. Correct, And correct. alam ko kahit papaano ay nagkaroon sila ng kaalaman. Mhm, mm. So, Wow, Amen. wow. You know, Gusto, ang blessing ng ating Panginoon sa Philippines is overwhelming in the past oo, years. Wow. Nasa yung mga famous artists natin, famous singers natin, oo. athletes natin, nurses, ha? Yes. Sa Facebook, I came across this one. Sabi ng isang vlogger na Amerikano siya. Ang tanong niya, sa palagay mo, ano ang pinaka-kindest country in the world? Alam mo ba ang sagot ay Philippines? Ito, Nakakatuwa, no? ang sagot, hindi Pilipino ang sumagot, ha? Mga foreigners din, Foreigners. nasa ibang mm, bansa. And what an honor for us to share our lives, yung kabutihan ng ating puso sa ibang tao. Mga nurses, everybody talks about Filipino nurses. The best ever. Mga beaches natin, ako tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila at hindi daw sila nakakakita ng ganon kaano. And the kindness and very welcoming ang mga bata. At one thing is, maski bata kasi marunong umingles sa atin. Totoo. Kaya they're not alone. They're never alone when they Yes. come to the Philippines daw. malaki ang pagkakaiba ng pagiging nationalistic at racist. Mhm. Racist yung Pilipino lang ang magaling, ay Correct, malahi, hindi yeah. hindi tayo ganon. Yes. Pero wag niyong ibababa ang ating kultura, ang ating lahi. Yeah, Maging yeah. nationalistic tayo sapagkat maging ating Panginoon pinanganak sa isang kultura ng ng mga Hebreo, ano po, Mm-mm. sapagkat Jewish ang ating Panginoon. At kaya siya nagpupunta sa templo, kaya siya nagpupunta sa mga piging ay sapagkat bahagi 'yon ng kung sino siya, na siya ay bahagi ng kultura na iniutos ng Diyos na sa lahing Hebreo ay hindi nila pababayaan 'yon. Alam niyo po ba mga kapatid, mga manonood, na kung merong isang kultura na napakalapit sa kultura ng ating Panginoon, ay ang Mhm. kultura Pilipino. Bago ko nasabi yon, pagpapahalaga sa magulang, kultura Yes, Pilipino yan. yes. At Mhm. yung pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay, kultura ng ating Panginoon yan. Correct. At yung paglilingkod sa iba, kultura ng ating Panginoon yan. Kaya bilang mga magkakababayan, wag po kayo mahihiya. Saan po kayo naroon? Alam ko nakararating ang ating broadcast sa iba't ibang panig ng daigdig. Wag niyo ikahihiya na kay Pilipino. Taas noo tayo. At wag naman tayo nagiging malaki po ang pagkakaiba ng pagiging arrogante, ano po, ating pagiging nationalistic natin. Wag yung bababayan, wag yung isipin na kung Pilipino tayo, Oo, yeah. ay hindi natin magagawa, iba nila nagagawa. Tingnan niyo naman ang kapatid na Reuben. Sa barko, usually nakikita natin mga nagko-contact ng concerts diyan, mga ibang lahi, mga Caucasians, mga puti, ano po. Mhm. Nakakakita isang Pilipino, isang Asyano, partikular isang Pilipino, ang nagbibigay ng isang napakagandang show sa mga manonood natin. Pilipino kasi yan. Tandaan Yeah. natin na marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. At tandaan po ninyo, hindi ninyo pinili maging Pilipino, nilagay kayo ng Panginoon dyan. Hindi nyo pinili yan. Ano po? At huwag nyo ikakaya yung ating lingwahe, kaya kami dito. Ako po 77 pa nasa Estados Unidos, pero
Yung pagtatagalog, hindi ko po iniaalis. Unang-una, pare-pareho tayong mga Pilipino. Pangalawa, mahina ako sa Ingles. Kaya lagi ko po dinadaan na ang lingwahe natin, hindi nyo kahihiya. Talagang magtagalog kayo. Ate Maru, ba narinig mo na nag-i-English? Never. Never. Huwag kayong Hirap mahihiya. nga ako umingles eh. Huwag kayong mahihiya. Galing yung Tularan translate nyo, natin. tularan nyo, Kuya Reuben ninyo. Saan ba kayo nakarating? Yung ethic na natutuhan natin last Saturday, maglingkod kayo ng tapat, maglingkod kayo ng mahusay ministry. Correct. No. Bilang mga Pilipino, huwag kayong mahihiya. Hindi nyo pwedeng palitan ang kultura ninyo. Kahit pa anong mangyari sa inyo, kahit pa kayo maging US citizen, Pilipino pa din kayo. Hindi mawawala. Napalitan lang yung citizenship, pero hindi nawawala ang inyong heritage, ang inyong race. Kaya yung lahing Pilipino, huwag nyo kakalimutan yan at napakahalaga po yan. Napakaganda. We are blessed talaga tayo ng Panginoon. Kasi ang daming blessings and we are sharing it. Sinishare natin yun sa maraming, hindi natin inaangkin, and palagi natin sinasabi, ito ay galing sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. So lahat yan, ang ating acknowledgement ay galing lahat yan sa ating Amen. Panginoon. Ate Maru, yung announcement mo muna. Bago tayo magwakas, ipag-pray natin ng ating Kuya Reuben. Yes. Para sa matuloy natin ng audience. Okay, yes. Ang ating programa, mga kaibigan, We Can Do It, ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV. At ganun din napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At dun sa ating mga tagapakinig naman sa Coronadal, South Cotabato, take note po, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. Yan lang po ang reminder natin. Please, ipagsabihin niyo ang ating programa. Okay. Ipag-pray natin ang ating Kuya Reuben. Mga manonood, mga tagapakinig, sa loob po ng 3 Sabadong, pang-4, narinig natin ng buhay, kasaysayan ng ating kapatid na Reuben. Marami po siya nais na gawin para sa Panginoon at marami siyang nagagawa para po sa ating bayan. Mangyari po na tayo po dumalangin para sa ating kapatid na Reuben. Kung kayo man po ay ibig niyo mag-stretch ng inyong kamay papunta sa screen ni Brother Reuben, o kayo po mga nakikinig, tayo po ay saglit na manalangin. Okay. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng aming kapatid na Reuben, Don Diego Laurente. Una po, siya iyong nilikha sa iyong larawan, binigyan ng buhay, at binigyan ng buhay na walang hanggan ang kanyang mismong ama ang nagdala sa kanya sa pagkakilala sa iyo. Maraming salamat po. Sa mga talento na ipinagkaloob mo sa aming kapatid na Reuben, pinupuri ka namin ang talento ng pag-awit, sa bahagi ng sining, sa kanyang pagguhit, O Diyos. Ang aming dalangin, patuloy mo pang gamitin ang aming kapatid na Reuben sa ikalalaganap ng iyong gawain, ikararangal na iyong banal na pangalan. Iingatan mo po siya maging sa kanyang paglalakbay, lalo po, Panginoon, sa mga karagatan. Pinagkakatiwala po namin ang aming kapatid na Reuben sa iyo, O Diyos. At tulad po niya, aming gawin ang pinakamabuti para sa iyo. Ano man ang aming trabaho o ang aming antas sa buhay. Tulad po ng Kuya Reuben, wag mo namin ikahiya ang aming aming kaugnayan sa iyo na kami mananampalataya. Pangalawa, na kami mga Pilipino at binigyan mo kami ng tanging kakayahan upang maging kapaki-pakinabang sa aming daigdig. Ipinagkakatiwala po namin ang aming kapatid na Reuben Laurente sa iyo. Patuloy mo po siyang pagpalain at gawing pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Noy, we are so blessed for the whole month. From the first Saturday hanggang ngayon ay kami ay pinagpala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong ministry at sa iyong buhay din. Stay humble in the Lord. Ngayon ang isa sa mga sikreto na the Lord is going to bless you more. And blessings din sa iyong family. Maraming salamat kay Manang Hilda and sila
mga kapatid mo na naging kapatid ko na rin. Kaya Amen. kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa pagsama namin sa pagsama ninyo sa amin mga kaibigan. We are so blessed kami ni Kuya Dave ninyo. Kaya ito po ay inyong kaibigan sa programang We Can Do It, Ate Maru Cepeda Javier. At kasama ko naman palagi ang poging-poging Yes. Kuya Dave. Dave Yes. Marcelo po, at nagpapasalamat tayo sa ating kapatid na Ruben Laurente sa 4 na Sabado na tayo nagkasama-sama. Iho, patuloy ka pang pagpalain ng ating Panginoon at biyayaan sa lahat ng pagkakataon. Salamat din sa ating kapatid na Shekinah Ambalon sa ating pagiging Yes. kasama sa control. At tandaan niyo mga kapatid, anuman ang ating katayuan, saan man tayo naroon, anuman ang ating hamon sa buhay, kakayanin natin yan. Sapagkat tulad na sasabihin ng Kuya Ruben, ng Ate Maru, at sumabay na rin kayo mga manunood. Yes. Pagkasama natin ng Panginoon sa buhay, tandaan natin, we can do it! Woohoo! Maraming salamat. Stay safe and healthy mga kaibigan. And see you again next week. Goodbye for now and see ya. Okay, bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.